Taong 2010, ipinasa ng lalawigan ng South Cotabato ang Environmental Code, isang batas na nagbabawal sa anumang pagmimina gamit ang open pit method. Ginawa ito hindi para pigilan ang pag-unlad kundi para protektahan ang kalikasan, ang kabundukan, kagubatan at mga ilog na pinagkukunan ng buhay at kabuhayan ng mga taga rito. Pero hindi ito basta simpleng usapin. Sa ilalim ng lupa ng bayan ng Tampakan, nakabaon ang isa sa pinakamalaking copper gold deposit sa buong Southeast Asia. Tinatayang aabot sa mahigit 5.9 bilyong dolyar ang halaga nito. Isang proyektong tinaguriang Tampakan Mining Project. Sinasabi ng mga taga-suporta na maaring magdala ito ng libo-libong trabaho, bilyong buwis at dayuhang pamumuhunan na magpaunlad sa rehiyon. Resources must be used for the benefit of the Filipino people. Subalit hindi kumbinsido ang lahat. Noong 2022, muntik nang maalis ang ban. Pinasa ng sangguniang panlalawigan ang amyenda para pahintulutan ang open pit mining. Ngunit sa huling sandali, tinutulan ito ni Gobernador Reynaldo Tamayo Jr. dahil sa pangamba na kapag sinimulan ang pagmimina, maaaring masira ang kabundukan, malaso ng tubig at mapinsala ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Tiniyak din ni Nooy Senador Leila de Lima ang kaniyang suporta sa desisyon ni Tamayo na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalikasan at nasa tunay na interes ng mga mamamayan ang gubernatorial veto. Itinuturing naman ng mga environmental groups na isang tagumpay para sa kalikasan at sa mga taga South Cotabato ang pag-veto ng gobernador. Ang open pit mining ay halimbawa ang isang bundok ay unti-unting binabawasan, inuhukay hanggang maging isang dambuhalang hukay na parang palanggana, layer by layer gamit ang mga mabibigat na makinarya at kung minsan ay dinamita, tinatanggal ang lupa para kunin ang mahalagang mineral. Mas mura, mas mabilis, kaya paborito ng malalaking kumpanya. Pero ang kapalit nito ang pagkalbo ng kagubatan, pagbaha, pagguho ng lupa at pagdumi ng mga ilog. Sa ibang lugar sa Pilipinas at sa buong mundo, iniwan ng ganitong pagmimina ang mga komunidad na wasak, walang trabaho, walang malinis na tubig at may mga lupang di na mabubungkal. Kaya't sa kabila ng bilyong pisong maaring kitain, tanong pa rin ng marami, sulit ba ang kayamanan kung kapalit ay kalikasan at buhay? Hanggang ngayon, nanatiling umiiral ang ban sa South Cotabato, ngunit hindi natatapos ang usapin. Naghihintay ang mga mining company, nag-aabang ang mga mamamayan at tila nasa gitna pa rin tayo ng labang kayamanan ba ito ng bayan o kapahamakan sa hinaharap. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya.